Minamahal, tayo po'y manalangin sa oras nito. Hallelujah. Pagpalain ng Panginoong Hesus ang kanyang mga banal at dakilang salita. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name, there is Lord. There is power, there is hope, healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, we trust in Thee. Leading prayer for our beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig. Cast out right now and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak. Para sa ating buhay ni Diyos, mga minamahal, yung palakpak na makakaabot ng langit. Amen? Luwalhati ng ating mahal na Panginoon at bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And again, double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the intimate prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed the teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, to whole blessed Almeida family, sa mga anak, apo, at mga manugang ng ating malapastor, mga minamahal, at maging mga minamahal sa aking mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, aking mga kapwa manggagawa, beloved co-preachers, beloved co-workers, at mga katuwang sa gawain ng Diyos, ating beloved choirs, beloved musician, na patuloy pong nagpapagamit, mga minamahal ko, ng lubusan sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, at sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran na narito sa dakong ito, mga minamahal, sa oras nito ay magandang gabi na po, minamahal, sa inyo pong lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga webcast viewers po, mga minamahal sa buong mundo, at buong Luzon, Visayas, Mindanao, mga minamahal sa ibayong dagat, inabot ng programang ito sa mga kapatiran po natin na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat at tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ihanda po natin ating ballpen, ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, mga minamahal, alo't higit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, prayer and supplication. Prayer and supplication. Yung pananalangin at daing, mga minamahal, magkaiba po ito. Magkaiba ang prayer at iba din po yung word na supplication. Ang prayer ay pananalangin, yung word na supplication ay mas malalim pa, mga minamahal, sa pananalangin, sapagkat ito ay tinatawag na daing. Bakit ko po nasabi, mga minamahal, na ang pananalangin ay mas malalim pa sa daing, sapagkat ang daing, mga minamahal, ito po ay malalim na uri ng pananalangin. Amen? Panalangin na may pagpapakumbaba. Amen? Yung panalangin na malalim, panalangin na mabigat, sapagkat ang pananalangin ay hindi po basta-bastang panalangin lang. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan, mga minamahal, taus-puso tayong dadalangin sa ating mahal na Panginoon. Kasi sometimes, may mga prayers tayo na gasgas yung ating mga panalangin. Alam niyo po yung panalangin gasgas? Yung panalangin na paulit-ulit. Everybody shout, praise the Lord. That is vain repetition. Yung ating pong nakasanayang panalangin sa ating relihiyon ay paulit-ulit na mga panalangin. Sabi ng Biblia, that is vain repetition. Sabi ng salita ng Panginoon ay huwag nating gayahin ang mga panalangin ng mga hintil, panalangin ng mga pagano. Ang kanilang panalangin ay paulit-ulit, mga minamahal, sa buong akala nila, sa paulit-ulit at dami at haba ng kanilang panalangin ay pakikinggan po ito ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay karumal-dumal sa ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mananalangin ng kinabisado. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mananalangin ng mga minamahal, hindi po mula sa ating mga puso, sapagkat may mga prayer na galing lamang po sa ating mga labi. Yan po yung tinatawag ng mga gasgas na mga panalangin. Yung panalangin na parang naglalakad lang tayo sa buwan.
Amen? Amen. Yung panalangin na parang namamasyal lang tayo sa Luneta Park. Everybody shout, praise the Lord. Buka ng buka yung ating labi pero ang puso natin ay malayo para tayong umunguya ng chewing gum. Amen. Kataas ang kamay. Pero hindi po konektado sa mahal na Panginoon. Mga minamahal. Amen. The most effective prayer is the prayer when our heart are connected to the heart of God. Yan po yung epektibong pananalangin na yung puso mo ay nakakonekta sa Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Lalong-lalo na po sa aming mga manggagawa, napakahalaga ng pananalangin para sa amin. Kasi yan ang trabaho namin. Tama po ba, mga workers? Diba? Trabaho natin ang manalangin. Amen. Ipanalangin ang mga kapatiran, ipanalangin ang iglesia, ipanalangin ang church, ipanalangin ang mahal na pastor, ipanalangin ang beloved children. Yan ay araw-araw naming trabaho po, mga minamahal, routine ng aming mga buhay, yung pananalangin. At kalakipuyan ng aming buhay ay pananalangin sa ating mahal na Panginoon. The most effective prayer is the prayer when our heart are connected to the heart of God. Kapag ang puso mo ay konektado sa Panginoon, yan ang panalangin, oras, mga minamahal, perfect timing na ipanalangin mo sa Panginoon. Lahat ng iyong mga spoken request, lahat ng iyong prayer request, lahat ng mga petition sa prayer na gusto mong idaing sa mahal na Panginoon. Yung moment na yan na maramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon, yan yung moment, mga minamahal, epektibo ang iyong panalangin. At isa pang panalangin na epektibo din, yung ipanalangin mo ang iba bago ang iyong sarili. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ipanalangin mo yung iba bago ang iyong sarili. Yan po ay isa sa mga epektibong pananalangin. Proverbs chapter 15 verse 8, mga minamahal, unang talata, kindly po sa ating beloved Bible reader. Basahin natin ang Biblia. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 8. Ang hain ng masama ay kasuklam-kusuklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Amen. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Isulat po natin sa ating pong mga papel, minamahal, para pag-uwi natin sa ating mga tahanan, ay pwede po natin itong i-review, mga minamahal, kasi mahalaga po yung meron tayong self-study, mga minamahal, sa ating mga tahanan, para, mga minamahal, ma-nurture tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. In verse 8, sabi ng Biblia, the sacrifice of the wicked is abomination unto the Lord, but the prayer of the upright is His delight. Sa Tagalog, ang hain ng masasama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Hindi pa po naghahain ng masama, ay dati ng kasuklam-suklam sa Diyos. Lalong-lalo na kung sila ay maghain. Yan sabi ng Biblia, mga minamahal, ito po ay 100% na ang kanila pong mga hain, ang kanila pong mga sakripisyo, lahat ng kanilang mga offering sa altar ng ating mahal na Panginoon, ito po ay karumalduman. Hindi po ito magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang offering na ito, ang sacrifice na ito, ay contemptible, mga minamahal, offering. Contemptible offering. It means, handog, mga minamahal ko, na may kapintasan. Amen. Amen. Sinusuri ng Diyos yung bawat handog na inahandog natin sa kanyang altar, kung ito ba ay malinis or ito ba ay handog na mayroong kapintasan. At kapag maghandog tayo ng handog na mayroong kapintasan, hindi po ito magiging katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Kaya every time we offer any kinds of offering that we offer in God's altar, make it sure, mga minamahal, na ang handog na yan, ang offering na yan ay hindi po contemptible offering. Hindi po hain, mga minamahal ko, na may kapintasan. Kaya nga po, before tayo dumalo, dahil yung special nating offering, walang iba kundi ang ating mga sarili. May mga kapatiran kasing hindi dumadalo, sa gawain ng mahal na Panginoon, Brad, hindi ako dumalo nung Wednesday, Brad, hindi ako dumalo nung Friday, hindi ako dumalo, Brad, nung Sunday, kasi wala akong maibibigay sa offering cloth. No, mga minamahal. Kung wala tayong maibibigay, okay lang po yun. Kasi wala nga tayong maibibigay eh. Amen. Amen.
wala nga tayong may bibigay, okay lang po yun sa mahal na Panginoon. Alam yun ng Diyos. Pero kung meron kang ibibigay at hindi mo ibibigay, yun ang malaking problema, mga minamahal. Amen? Itatago mo lang, ibibili mo nung kung ano-ano, para sa mahal na Panginoon yun, ikapo at handog mo yun, yun ang malaking problema. Pero kung wala ka talagang maibigay, mga minamahal, dumalo lang po tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit? Yung espesyal nating maibibigay, walang iba, kundi yung ating mga sarili. That is living sacrifice para sa ating mahal na Panginoon. Ang paghandog ng ating buhay, ng ating oras, ng ating lakas, ng ating tinig, yung pagpalakpak natin ng ating mga kamay, that is clap offering. Yung pananalangin natin, yan ay offering. Yung ating pong mga minamahal pagsigaw, yung ating pagtalon, yung ating pagsayaw, mga minamahal yung ating mga minamahal presente sa gawain ng Panginoon. Yan po ay offering natin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ang sabi rito, mga minamahal, but the prayer of the upright is His delight. Yung panalangin ng righteous is delight of the Lord, mga minamahal. Kagalakan ng Panginoon every time na nagpipray ang righteous. Yung prayer na heartily, amen? Yung prayer na hindi gasgas. Amen? Yung prayer na hindi lumulutang. Yung prayer na mabigat. Yung prayer na malalim. Yun ang prayer na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody sing amen. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, the prayer of the righteous man have absolute power to touch the heart of God. Have absolute power to touch the heart of God. Yung kompleto, buo, na kapangyarihan para mahipo yung puso ng mahal na Panginoon. Kapag mahipo ang puso ng mahal na Panginoon, kikilos yung kamay ng Diyos. Amen? Kasi na-touch mo yung puso niya eh. Kaya yung malalim na panalangin, yung mabigat na panalangin, yung taimtim na panalangin, yung panalangin na may daing, yung panalangin na may higbi, yung panalangin na may pagluha, yung panalangin na mga minamahal ko, na siyang panalangin na kinalulugdan ng Panginoon, have power, absolute power to touch the heart of God. At yun po yung ating hinahabol, mahipo ang puso ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga po kapag mananalangin ka, mananalangin tayo, lumuhod ng maayos. Amen. Hindi yung parang nakadapa ka lang na parang gera ng Hapon. Amen? Takot tamaan ng bala. Kaya dumadapa na lang. Everybody shout, praise the Lord. Yung prayer, siyempre, nakikipag-ugnay ka sa Diyos. He's the King of Kings and Lord of Lords. Amen. He's the creator of all things. He's the creator of universe. Kanya lahat ng bagay. So sign of respect sa Panginoon, mga minamahal, siyempre luluhod ka ng maayos. Sabi ng Biblia, kapag manalangin tayo, sa lahat ng dako, manalangin tayong nakataas ang kamay na malayo sa galit at puot. So, kasabay ng pagluhod, kasabay ng pagtaas ng ating kamay. Amen? Amen. Pero kung manalangin kang nakadapa ka lang, mga minamahal, manalangin kang nanlulumo, nanlulupaypay, manalangin kang parang latang-lata ka, parang hindi ka alert, alive, enthusiastic. Amen. Kanta yun eh. Kanta yun ng grade 1 eh. Kinanta nyo ba yun ng grade 1 kayo? Alert, alive, enthusiastic. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yun ang prayer na kinalulugdan ng Panginoon. Yung prayer na passionate tayo sa paglapit sa Diyos. Amen? Yung intimate tayo sa paglapit sa Panginoon. Yun ang prayer na gusto ng Diyos. In my heart, desire ko po ng ganong prayer, mga minamahal. Amen? Dahil kung sa akin lang, mga minamahal, hindi na po ko gigising ng madaling araw para manalangin. Kung akin lang. Amen. Pero alam ko po na maraming nangangailangan ng prayers. Unang-unang panalangin ng mahal na pastor. Sa Miracle Hour lang, maraming nagre-request ng panalangin. Iba't ibang mga lugar, in abroad, sa Pilipinas, iba't ibang dako, nagsisend sa amin ng prayer request, comment section.
Maraming kailangan ipag-pray. Dito, hindi lumilipas ang araw na wala kaming ipapanalangin. May tumatawag, nag-send ng message na, Kuya, Ate, i-back up ninyo kami ng prayer. Di ba? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya, hindi po pwede na yung manggagawa tutulog-tulog lang. Amen. Kailangan babangon kami, kailangan gigising kami. Kasi marami kaming ipagpipray, marami kaming iiyak sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi po rito, mga minamahal, a prayer, it is better to have a heart without a word than many words without a heart. Nakuha ninyo, mga minamahal. Ang sabi rito, mga minamahal, in prayer, it is better to have a heart without a word. Meron kasing prayer na walang lumalabas na salita ba? Amen? Yung umiiyak ka lang, grabe na yung hikbi, grabe na yung daing, pero wala kang maibukang salita, mga minamahal. Yung puso mo ang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung puso mo ang umiiyak sa Panginoon. For how many times nag-experience ako ng ganyang uri ng prayer? Madaling araw, tahimik na tahimik ang paligid. Sa Diyos ko ino-open yung burden ko. As a preacher, sa Diyos ko iniiyak yung burden ko. Kasi sabi ko, Lord, panghawakan mo ko, palakasin mo ko, tulungan mo ko, dahil in whole week, ilang beses akong nagpipreach. Amen. Sa Miracle Hour, kailangan hanggat maaari ma-live yung preaching natin kasi maraming viewers ang naghahanap ng live preaching. Last week, mga minamahal, lamay po ng ating beloved brother Clitos, nabisi po kami sa Patay Bible Study halos gabi-gabi. Whole week, halos wala kaming live na preaching sa Miracle Hour. Glory to God lamang po yung Miracle Hour natin. Marami na pong viewers, mga minamahal. Tumataas yung viewers natin. Malaking blessing po sa atin yan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ibig sabihin, maraming nagkakaroon ng interest na makinig sa ating mga preaching, sa ating Miracle Hour. Luzon, Visayas, Mindanao po yan, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal. Blessing po natin yan sa ating mahal na Panginoon. Hindi po yung kaluwalhatian natin ang makita, kundi ang kapurihan ng mahal na Panginoon. Every morning, mga minamahal, yung burden, yung bigat na kayong pinapasan. Dahil hindi biro, mga minamahal, yung tayo po ay itinalaga ng mahal na Panginoon. Kailangan maging sincere din po tayo sa tungkulin na dapat nating gampanan para sa mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, a prayer is better to have a heart without a word than a many words without a heart. Maraming salita, pero walang puso. Diba? Pinupusuan nga natin yung mga comments natin sa comment section sa mga messenger natin. Every time nag-send tayo ng message, may message yung ating mga kaibigan, pinupusuan nga natin Yung prayer pa kaya natin ang hindi natin lagyan ng puso? Nakuha ninyo? Everybody shout, praise the Lord. Marami kang sinasabi, marami kang salita, pero walang puso. Mas mainam pa daw yung walang words na lumalabas sa labi mo, pero ang puso mo ay nakikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Yung panalangin na halos hindi ka makapagsalita, yung panalangin na punong-puno ng daing, yung panalangin na punong-puno ng paghikbi, mga minamahal, yun ang panalangin na kinalulugdan ng Diyos. James chapter 5 verse 16 up to verse 18, following verse. Praise the Lord. Santiago, Kapitulo 5, versikulo 16 hanggang 18. Mangagbahagian nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. The effectual fervent prayer of a righteous man is
avail it much. Kapaki-pakinabang. Malaki ang maitutulong, mga minamahal, ng panalangin ng taong matuwid. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Imagine, isang tao lang na matuwid ang manalangin, marami na, malaki na ang kapakinabangan. How much more kung 10, how much more kung 100, how much more kung 1,000 matuwid ang sabay-sabay na mananalangin, mga minamahal, ang panalangin ng taong matuwid ay kapaki-pakinabang. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sa verse, mga minamahal 16, ang sabi ng Biblia, mangaghayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Confess your fault one to another and pray one with another. So makita mo yung sequence ng talata na ito. Ang unang-una ay confess your fault one with another. Amen? Ikumpisal natin unang-una. Before tayo mag-start ng ating prayer, mga minamal ng ating mga panalangin, ng ating mga kahilingan, tayo muna ay magkumpisal ng ating mga kasalanan. At sabi ng Biblia, mga minamahal, confess your fault one to another and pray one with another, that ye may be healed at kayo po ay makasumpong ng kagalingan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang kagalingan, ito po sa ating mga sakit. Amen? Meron pong mga minimal physical illness at saka spiritual illness. Sakit sa katawan at sakit sa kaluluwa. Amen. Amen. Yung sakit sa kaluluwa, hindi pa yan basta-basta kayang pagalingin ng ganoon kadali. Kailangan more prayer, malalim na panalangin, malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon upang yung sakit ng ating kaluluwa, ito po ay pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Tamad kang dumalo. Amen. That is spiritual illness. Amen po ba? Amen. Tingnan mo ngayon, ilan lang tayo. Pag linggo, halos walang maupuan. Pero pag Wednesday, sa bagay, sa lahat ng outreach, ganito po yan. Na kami na mahal, nangyayari po yan. Pero, ang nakakalungkot, paano kung ngayon bumalik ang mahal na Panginoon? Paano kung Wednesday? Diba? Sabi ng Biblia, mga minamahal, forsake not the assembly. Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Paano kung Wednesday bumalik ang Diyos? Pinabayaan mong pagkakatipon ng mga banal. Hindi ba kasalanan yon? Sa tingin ninyo, kasalanan ba o hindi? Kasalanan po, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naalala ko po, nung nagtrabaho kami ng chapel sa Tacloban, katapos ng Yolanda, kinonstruct namin yung chapel ng Tacloban. Kailangan tapusin talaga dahil mga minamahal, nahihirapan kami sa pagdaos ng gawain. Kaya ang ginawa ko, nag-decide ako na wala munang Wednesday, Friday, Sunday lang. Amen. Alam ninyo, napalo po kami, mga minamahal. Yung anak ko po, si Joash, nagkasakit po yan ng chikungunya. Kung tama po ba, mga minamahal? Nagkasakit po siya. At nabedridden po yung anak ko, mga minamahal, dahil 7 araw, 7 gabi na hindi po kumakain. Pilik mata na lang ang gumagalaw. Sabi ko, mahal na Panginoon, batid mo, ama ka din. Sabi ko, Lord, tatay ka din. Ayaw mong nasasaktan yung anak mo. Ganon din ang nararamdaman ko bilang tatay. Sabi ko, Lord, pero kung kukunin mo yung anak ko, kunin mo na lang. Huwag mo nang pahirapan. Pero kung bubuhayin mo siya, bigyan mo siya ng kalakasan, makarecover, mga minamahal. Amen? Mga minamahal, sabi ng aking beloved son pa, baka nagalit ang mahal na Panginoon dahil wala na tayong Wednesday. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At that time, nagsisi po kami ng aking beloved wife, mga minamahal, dahil lihans kami ng lihans, hindi ko magaling. Sabi ko, Lord, ano ba yung pagkukulang namin? Hinahanap namin, sinisearch namin yung, siyempre pag may mga ganyang pagkakataon, hanapin mo kung saan ka nagkulang at doon ka magsisi. Kung saan ka natumba, saan ka nagkamali, hanapin mo yon and then doon ka magsisi. Nagsisi kami, sabi ko, Lord, patawarin mo kami kung mali yung nagawa namin, ay tinigil namin ng Wednesday, ibabalik po na as soon as possible, mga minamahal. That week, ibinalik po namin yung Wednesday, mga minamahal. Pero kahabagan ng Diyos, yung aking beloved son, naka-recover na po, mga minamahal. Kumain na po ng maayos, uminom na po ng tubig.
So, napuntuhan ko na minsan sabi, Wednesday lang naman yan eh. Parang linalang lang natin yung Wednesday. Kaya parang hindi gaanong importante sa atin ang Wednesday. Mali po tayo dyan. Amen? Yung equal ng Wednesday ay kasing bigat, mga minamahal ko, ng Sunday. Bakit? Ang Diyos ng Wednesday, ang sang Diyos ng Sunday nating sinasamba. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Wala pong. Kaya sometimes, Wednesday lang naman yan eh. Okay lang na hindi ako dumalo. Ganito, ganon. Mga minamahal, Friday na lang, Sunday na lang. Everybody shout praise the Lord. Pero alam ninyo, yung timbang at bigat ng Wednesday, mga minamahal, ay kasing timbang at bigat ng linggo dahil iisa lang ang Diyos na ating pinupuri. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sa 17, si Elias ay isang tao na may pagkataong gaya rin naman natin. Ang sabi ng Biblia sa verse 17, in-emphasize po, mga minamahal, the Lord emphasized that Prophet Elijah is a man subject to passion as we are. Si Elijah ay katulad lang din natin, mga minamahal. Wala pong pinagkaiba. Nagugutom, nauuaw, napapagod, inaantok, mga minamahal. Yun po si Elijah. Kasi siya'y tao rin, nakatulad lang natin. Pero ang pagkakaiba lang, Elijah is a man of prayer, mga minamahal. Siya po'y tao sa pananalang, tao ng, yung kanyang dedication po niya sa prayer ay malalim. Yung dedication po niya sa pananalangin ay talagang, mga minamahal, mabigat. Amen? Kaya nanalangin siya, inutusan siya ng manalangin. Kasi ito pong time na ito, kung mababasa mo sa Old Testament, sa panahon ni Elijah, ano po, mga minamahal, itong time na ito, yung puso ng Israel ay malayo na sa mahal na Panginoon. At every time na nalalayo ang puso ng Israel, ang Diyos ay nagpapadala ng mga tragedy, nagpapadala ng ulan, kalamidad, mga minamahal, at pagkagutom, at maging mga minamahal ko ng drought sa bansa ng Israel. Dahil ang trabaho ng Israel, mga minamahal, sila po ay mga teller of the ground, at the same time, sila po ay mga shepherd, mga minamahal, nag-aalaga ng tupa. Kaya kailangan nila ng tubig. Amen? Pag walang tubig, mamumroblema ang bansa ng Israel sapagkat mauuhaw ang kanilang tupa, walang kakaining damo. Paano mabubuhay ang damo kung walang ulan? Kaya mga minamahal, yung kanilang puso, mga minamahal, nagiging way po yun ng mga minamahal, pangungusap ng mahal na Panginoon sa kanila para magbigay, balik loob sila sa ating mahal na Panginoon. Kaya't inutusan ng mahal na Panginoon si Elijah, manalangin ka na hindi umulan. Nanalangin si Elijah, mga minamahal, na hindi po umulan. Within 3 years and a half, hindi po tumulo ang ulan. Imagine, i-picture out natin, within 3.5 years, 3 taon at 6 na buwan na hindi uulan, ano ang mangyayari sa bansa ng Pilipinas? Amen. Sa kanilang panahon, ang mga ilog ay natuyo, ang mga bukal ay nawalan ng tubig, ang mga sapa ay natuyo, mga minamahal, ang mga damo ay namatay, at dahil namatay ang mga damo, walang makain, mga minamahal, ang mga hayop. Mabuti ngayon ay may binibenta ng feeds. Amen. Kahit walang damo, yung mga kumakain ng damo, mga minamahal, may mga binibenta na rin ang mga damo ngayon, mga minamahal, para pagkain ng mga hayop. May mga feeds ang mga hayop, mga minamahal. Pero sa panahon na yun, wala talagang makain dahil 3 taon at 6 na buwan na walang ulan, walang makain ang mga hayop, ang mga bukal, ang mga balon ay nawalan ng tubig. Grabe po yung suffering, mga minamahal ng mga tao. Naalala ko sa Maynila, nung nagpaulan ng mahal na pastor, nanalangin ng mahal na pastor, mga minamahal sa mahal na Panginoon, at mga minamahal manalangin na umulan. 6 months, mga minamahal, sa Metro Manila ay walang ulan. Ang Angat Dam at ang Lamesa Dam na source ng tubig ng Metro Manila, mababa na po, mga minamahal ko, ang level. Ibig sabihin, mga minamahal, masyado na pong delikado ang sitwasyon ng buong Metro Manila. Kapag matuyo ang Angat Dam, matuyo ang Lamesa Dam, saan sila kukuha ng supply ng tubig, mga minamahal? Amen? Yung kanilang pagpaligo, yung kanilang paglaba, yung kanilang pag-inom, doon lahat nakukuha ang tubig. Kaya nababahala ang Metro Manila, kihabagan ng ating mahal na Panginoon. Ang mahal na pastor ay nanalangin, mga minamahal, that is May 10,
Ako po ay buhay na saksi, mga minamahal, at ako mismo ay nandoon. Nakita po namin na grabing, mga minamahal, sikat ng araw. Tirik na tirik ang araw. At imposible sa lahat ng imposibleng umulan. Sapagkat ilang buwan nang walang ulan. Unit nagulat kami nang tumayo ang propeta ng Diyos sa banal na pulpito. At ang buong mga minamahal iglesia ay sabay-sabay na nanalangin. Mga minamahal, doon pa lang sa malayo, nakita namin may ulap na makapal. Palapit ng palapit sa Luneta Grandstand. Hanggang mga minamahal na buo ang ulap, maitim na ulap, at ito po'y umulan, mga minamahal. Sa panahong yon ay wala pong sumilong sa amin, mga minamahal. Hinayaan naming mabasa. Ngunit nagtataka kami, wala pong nagkasakit, walang nagkasipon, walang nagkalagnat. Mga minamahal, yun po ay biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Nanalangin ulit si Elijah na umulan. Right after 3 years and 6 months, umulan. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan mo yung kapangyarihan ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Hindi lang ikaw ang makikinabang kapag manalangin ka ng totoo, ng sincero. Ang nanay mo makikinabang. Ang tatay mo makikinabang. Kahit malayo ka, kahit nandun ka sa Saudi, kahit nandun ka sa malayang lugar. Because there is no distance in prayer. There is no distance in prayer. Kahit Europa, kahit Taiwan, kahit Japan, there is no distance in prayer. Kayang abutin sila ng panalangin at pagpapala ng iyong panalangin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang ikaw ang makikinabang. Mga anak mo, makikinabang kung may mga anak ka. Yung mga asawa ng mga anak mo, makikinabang. Yung mga apo mo, makikinabang. Lahat ng iyong buong sambahayan ay makikinabang, mga minamahal, sa taimtim mong panalangin. Sapagkat sabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man is availeth much. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi rito ng ating pinag-aaralan, prayer have power to bless you and your family. Prayer have power to bless you and bless your family. Buong pamilya mo pagpapalain ng mahal na Panginoon kapag manalangin ka ng sincero. Hindi yung gasgas na panalangin, ha? Hindi yung panalangin na kinakatamaran mo yung panalangin. Amen? Ang mahirap kasi, hindi natin alam yung essence ng prayer. Kaya sometimes, taking for granted tayo sa every time na nagpipray tayo, dahil hindi natin alam yung value. Yun po ang mahirap eh. Kapag hindi mo alam ang halaga, kaya dapat as a believers, dahil hindi pwedeng Kristiyano ka na hindi ka na nanalangin. Sabi pa nga ng mga minamahal preacher's handbook na nabasa ko, mga minamahal, a prayerless Christian is a powerless Christian. A prayerful Christian is a powerful Christian. Yung Kristiyanong mga minamahal, walang panalangin, natural, walang kapangyarihan. Dahil ang kapangyarihan ay nakukuha mo sa pananalangin. Kapag wala kang panalangin, wala kang kapangyarihan. Kapag konti ang iyong panalangin, konti lang ang iyong kapangyarihan. Pero pag punong-puno ka ng panalangin, punong-puno ka naman ng kapangyarihan. How can you overcome Satan kung konti lang ang prayer mo at konti lang ang panalangin mo? Diba? Pagtatawanan ka lang ni Satanas, apak-apakan ka lang, sipa-sipain ka lang. Kaya't maya-maya magtataka, may sakit, may problema, mga minamahal, grabing trials. Kasi hindi mo ma-overcome si Satanas eh. How can you overcome Satan? If your power, mga minamahal, ay higit pa sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya we need power greater than their power. Makapalakpak po ba tayo, mga minamahal? Kailangan natin ng kapangyarihan higit sa kanilang kapangyarihan, minamahal. Pagtatawanan lang tayo ni Satanas. Sipasipain lang tayo, api-apihin lang tayo. Kaya we need power greater than more than their power. Higit pa sa kanilang kapangyarihan. Ay sabi rito, prayer have power to bless you and bless your family. It also invite more peace unto your life. Conductor ba? Hinihigop mga minamahal, the more siya na mga minamahal, iimbita ng kapayapaan sa buhay mo. Magiging peaceful ka through your prayers. Amen.
Kasi pinapanatag yung isip mo pinapanatag. Hindi nyo ba na-experience yan? Kapag sincere kang nananalangin, grabe yung peace of mind, peace of heart. Grabe yung contentment sa buhay mo. Amen. Hindi ka naman mayaman. Wala ka namang bahay na mansyon, hindi ka naman mga minamahal, wala ka namang pera sa iyong bank account, mga minamahal. Amen? Pero magtataka, satisfied ka, kontento ka, umapaw yung kagalakan mo, kapayapaan mo, kapag nananalangin ka, mga minamahal ko, ng buong puso sa mahal na pinapayapa. Amen? Kung baga bagyo, hinuhupa ng Diyos yung bagyo sa buhay mo dahil sa iyong araw-araw at taimtim at taos puso ng mga pananalangin. We need to know the value of prayer, mga minamahal. Kailangan nating malaman. Kasi Kristiyano tayo Routine ng buhay natin yung prayer Hindi pwedeng maging Kristiyano ka na hindi ka nananalangin. Kapag Kristiyano ka, mananalangin ka talaga. Dahil yun ang routine ng buhay mo. Lalong-lalo na kung manggagawa ka ng Diyos. Amen. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ordinaryo ng Kristiyano advisable sa kanilang manalangin ng taimtim. Lalo na tayong mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, prayer has the power to transform our lives. May kapangyarihan yung pananalangin para i-transform yung isip natin. Baka yung isip natin hindi naka-align sa Diyos. I-transform yung puso natin. Baka ang puso natin hindi naka-align sa Panginoon. I-align ng prayer mo yung puso mo sa Diyos. Sino ang makikinabang kapag ang puso mo ay naka-align sa Diyos? Ikaw, ako, tayo din ang makikinabang kapag ang puso natin ay naka-align sa Panginoon. Has power to transform your life, our lives. Babaguhin ang buhay natin. Ita-transform yung puso, yung isip, maging ang ating pananaw ay gagawing spiritual ang ating mga pananaw. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon through our prayers. Ang sabi rito, prayer has the power to restore your soul. Has power to restore your soul. Siyempre, para tayong battery. Naluloba tayo. Amen. Amen. Para tayong lampara na nauubusan ng langis. Diba sa Bible, yung dala ng 10 virgins, yung 5 full virgins, mga minamahal, yung kanilang dalang lampara ay wala na pong langis. Kaya sumisindi, pumapatay, sumisindi, pumapatay. Nagpapatay-sindi yung liwanag ng ilaw dahil wala na pong mga minamahal langis. So kailangan i-restore yung ating soul. Aramdaman natin, nanghihina na tayo. Wala na po sa atin yung hunger appetite, spiritual appetite. Nawala na po yung gana sa atin sa pagdalo. Nawawala na yung unti-unti. Nararamdaman mo yun Ikaw lang ang nakakaramdam kung nawawala na yung gana mo sa pagdalo, nawawala na yung gana mo sa pananalangin, nawawala na yung gana mo sa pagpupuri. Sa mga spiritual na mga gawain, nararamdam mo na nawawalan ka na ng gana. That is spiritual appetite, nawawala na yung spiritual appetite mo. Hindi ka na ginaganahan sa mga spiritual na mga gawain. Napaka-critical ng gandang kondisyon na sa believers, mga minamahal, napaka-critical kapag unti-unti mo nang nararamdaman na nawawalan ka na ng gana sa mga spiritual na mga gawain, mga minamahal sa loob ng iglesia. Full-time worker ka, wala ka ng gana sa full-time worker, critical ang iyong kalagayan. Amen? Kung member ka, wala ka ng gana sa pagkanta, pero pumipilit ka pa rin kumakanta, pero ang kondisyon mo, mga minamahal, amen, delikado ang iyong kalagayan. Critical ang kondisyon mo. Kapag nawawala na po tayo ng gana sa pagpapagamit, nawawala na tayo ng gana sa pagpupuri, amen. Imagine, mga minamahal, is very essential po yung ganyang mga uring gawain, panalangin, pagpupuri, at sa panalangin at pagpupuri, mawalan ka ng gana. Anong tawag doon? Critical ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Kapag bumalik ang mahal na Panginoon at hindi mo ma-restore ang iyong kaluluwa, sabi ng banal na Biblia, maaaring hindi ka makapasok ng langit at itapon ang iyong kaluluwa sa init ng apoy ng impyerno. Power has power, mga minamahal, or prayer has power to restore our soul. Yung ibalik yung sigla ba, mga minamahal, ibalik yung first love natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibalik yung galak sa paglilingkod sa Diyos.
Napaka-importante noon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. I-restore, mga minamahal ng Panginoon. Yung prayer po yung may kapangyarihan to restore our soul. Gusto nating ma-restore. Ayaw nating, sino bang gustong Kristiyanong nangihina siya? Itaas po yung kamay. Walang magtataas sa atin. Ayaw nating nang lalamig tayo. Ayaw nating nanghihina tayo. Ayaw nating nanlulupaypay tayo. Ayaw nating maging tamad sa pagpupuri. Ayaw nating maging tamad sa pananalangin. Ayaw nating ikatamad ang pagpapagamit sa mahal na Panginoon. Bakit po, minamahal? Yun lang ang maigaganti natin sa Panginoon. Sa lahat ng blessing na tinanggap mo, wala kang ibang maigaganti kundi ibigay ang buhay mo at magpagamit ka sa Diyos. Hindi naman pera ang inihintay ng Panginoon Hindi naman material ng mga bagay Ang inihintay ng mahal na Panginoon, yung buong puso mong paglilingkod sa Kanya, yung pagsamba mo, yung pagpupuri mo. Kaya power, mga minamahal, prayer has power to restore our soul. Sunod, mga minamahal, prayer has power to make you spiritually strong. May kapangyarihan ng pananalangin para gawin kang malakas, matatag sa pagharap ng pagsubok, sa pagharap ng problema, sa pagharap ng dagok sa buhay, pagharap ng iba't ibang hamon sa buhay. Dahil kapag maglilingkod ka, puntirya ka ni Satanas. Amen. Ikaw ang puntirya ni Satanas. Hindi niya napakikialaman yung wala sa katotohanan. Hindi niya napakikialaman yung mga taong kanya na yun Hindi na mag-aaksaya si Satanas ng oras at panahon doon sa mga taong kanya na. Ibubuhos niya yung oras niya, attention niya, 24/7 doon sa mga taong papunta ng langit. Sino yun? Tayo yun ng mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. 24/7 nakafocus sa iyo si Satanas. Kaya tuwang-tuwang kaaway kapag hindi ka na nanalangin, hindi ka na nagpupuri, tuwang-tuwang kaaway, hindi ka na dumadalo, hindi ka na nagtatapat sa pagbibigay, hindi ka na lumalakad ng may kabanalan, nagsusort ka na, nagsasando ka na sa iyong sariling tahanan, porkit walang nakakakita, mga minamahal, nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon. Bumabalik na yung ating mga napapansin po natin yan. Bumabalik na po yung ating mga kahinaan. So sabi ng Biblia, mga minamahal ng ating pinag-aaralan, prayer has the power to make you spiritually strong. Prayer has power to give you victory. To give you victory. Tagumpay. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon, kapag maging spiritually fit tayo, tapat tayong maglilingkod, tiyak na bagay ang ating tagumpay. Last verse po, Philippians chapter 4, verse 6, after verse 7, tayo po'y umawit na katapos nito, mga minamahal. Praise the Lord. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpasasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Sabi ng Panginoon ng Biblia, mga minamahal, in verse 6, be careful for nothing, be anxious for nothing. Huwag tayong mabalisa sa maraming bagay. Dahil kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. But in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request to be made known unto God. In peace of God, which passeth all understanding. Sabi ng Biblia, shall keep your heart in mind through Christ Jesus. Yung peace that passeth all understanding. Yan ang ibibigay ng mahal na Panginoon kapag mabuhay tayo sa pananalangin. Magiging masaya tayo, magiging maayos ang lahat, magiging payapa ang lahat, kapag tayo po'y maging prayerful sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal ay manalangin to tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ang Diyos, panalangin ko sa Diyos. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain. Make this song a prayer, mga minamahal. Make this song a prayer.
Gawin nating panalangin ang awit na ito na habang tayo po umaawit. Gawin nating panalangin ang awit na ito. Lord, bless us. Kapag higit kita kailangan. Oh, Jesus, dumaraig sa'yo. Dalangin ko sana'y digin mo. Lahat tayo mawit. May kusama prayer. Panalangin ko sa Diyos. buhay ko hanggang palayo. Hallelujah. At gawin matibay kahit na anong bigat na Make me strong, Lord. Palakasin mo ko. I-restore mo ang ating kaluluwa. Mahal ang Panginoon. sana naroon ikaw. Hallelujah. Ang lahat ng Na kakayawan ko, dalangin ko lahat sa'yo. At kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, ang buhay ko ay magpalagay at gawin matibay kahit na anong bigat na susulian ko sa tamang araw. Sana'y naroon ikaw. O bakit ko kailangan puso ay nasasaktan? Kunin mo ang buhay ay puyat ay sigla. Hallelujah. Upang naman nalilin mo. Sabay tayo umawit. Panalangin ko sa Diyos, ang buhay ko at gawin matibay kahit na anong bigat. Gawin mo kaming matibay. Tatatag, Panginoon. Palago sa paglilingkod sa iyo. Panalangin ko sa Diyos, ang buhay ko ang palangin. Ang gawin matibay kahit na anong bigat na sulian ko sa Panalangin ko sa Diyos, ang buhay ko ang
panalangin ko sa Diyos. Buhay ko ay pagpalain at gawing matibay kahit na ano. Bigat sa daan ko sa Bawat araw sabay naroon ikaw. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Sana'y naroon ka. Sana'y kasama ka namin palaging mahal ang Panginoon. Sa panahon ng aming mga problema, mga pagsubok, naway palaging nariyan ka, mahal ang Panginoon, kasama namin. Ito'y sama-samang manalangin sa mahal ang Panginoon. Minamahal, unawain natin palagi ang halaga ng pananalangin. Hallelujah, napakahalaga ng ating mga quiet time. Napakahalaga ng ating mga pananalangin. Individual nating pananalangin ay mahalaga. Sabi ng Bible, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ay manalangin